Ito ang mensahe na ayaw marinig ng maraming Pilipino. Maraming masasaktan. Mahirap mag-isip pag wala kang pera. Bakit nga ba mahirap mag-isip pag wala kang pera? Because your brain is in survival mode. Ang focus lang yan, paano ka makaka-survive? Kung ang problema mo, wala kang pangbayad ng kuryente next month, paano kukuha ng upa next month, or saan ka kukuha ng pamalengke sa hapunan nyo, that in itself is a problem. And because of that, walang mga positive thinking rarara will help you. Why? Again, because you're in a survival mode. Gusto mo lang makasurvive. That's why, my friend, you don't want to be too broke. So here's what you need to do. Hanggat may trabaho ka, mag-ipon ka. Kumilos ka na kasing mahirap kapag sumasahod ka. Hindi yung kumita ka ng malaki kung umasa ka para kang bilyonaryo. Lalong-lalo na sa mga magulang dyan. Alam kong mahal natin ang mga anak natin, pero sometimes we spend too much money para sa kaligayahan nila. Ang problema nga, you are risking too much yung inyong financial stability. That is why, kinakailangan nyo mag-ipon. And while you still have your full-time job, that will be your safety net to launch a business. So meaning, hanggat may trabaho ka, dahan-dahan ka nang magtayo ng iyong negosyo. Pero kinakailangan mag-ingat ka sa negosyong sisimulan mo. Ayaw mo ng negosyo that you have to risk it all. Ibig sabihin, isinugal mo ng lahat na pagka nalugi ka, ubos. That's not good. Here's the truth, my friends, sa pagnenegosyo. Sa umpisa, magkakamali ka talaga. Kasama yun. Kaya nga, huwag mong isusugal lahat na pagka nagkamali ka, ubos. Magtira ka. Kaya gustong-gusto ko yung maraming online businesses dyan because hindi mo kinakailangan i-risk lahat para lang makapagsimula. So in short, 3 bagay lang. Magtrabaho, mag-ipon, at hanggat may trabaho, magnegosyo ka.